So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. Senado naglabas ng proposed impeachment calendar. Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez binigyan din ng kopya. I would say it's very isolated yung mga incidents na na-post. Kumakalat lang yun kasi reposted, reshared. Umano'y pekeng polymer belts na kumakalat sa social media. Isolated case lang umano ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga bagong pera, iginiit na mahirap gayahin. Meron ho kami increased engagements with other agencies, not only here but also abroad. Bureau of Immigration mas pinaigting ang koordinasyon sa mga international agency kontra human trafficking. Natural po kung hindi po ito ma-address natin, magkikreate po ito ng takot. Baka sakali po yung mga kasamahan po nating importers hindi magparating, so makaka-create po ito ng maaari on the supply side at humina ang kanilang pagpaparating. Grupo ng rice millers and importers sa Bulacan nangangamba sa magkakasunod na raid ng National Bureau of Investigation sa warehouse ng bigas. NBI nangako na walang harassment sa mga pagsalakay. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naglabas na ang Senado ng proposed impeachment trial calendar kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos buuin ni Senate President Francis G. Escudero ang administrative support para sa paglilitis. Samantala, kinumpirma rin ni Senator Escudero na sa ngayon ay wala pang plano para sa All-Senator Caucus para pag-usapan ang impeachment. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang nilalaman ng proposed calendar para sa impeachment trial ng Senado at anong petsa ang simula nito? Monica, June 2, 2025 ang unang schedule na nakasaad sa panukalang kalendaryo para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na inilabas ni Senate President Francis Escudero. Layo nito na makapaghanda ang mga senador na uupong mga impeachment judge. Gayon din ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte at ang mga tatayong prosecutor sa paglilitis. Pagbabalik ng sesyon sa June 2, nakatakda rin ipresenta ng House prosecutors ang articles of impeachment. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3 naman magko-convene o titipunin ng impeachment court at manunumpa ang mga incumbent o kasalukuyang nanunungkulang senator judges. Ngunit kung mapagkakasunduan ng mayorya, maaari na rin itong ipagpaliban at i-autorisa na lang si Senate President Francis Escudero na maglabas ng summons o pagpapatawag sa mga nasasakdal at mga prosecutor. Bibigyan ng sapat na panahon ang mga ito na tumugon sa loob ng 10 araw. Mula naman June 24 hanggang July 25 ang pre-trial kung saan isasagawa ang iba pang kailangan sa impeachment trial. Nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli.
At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Inihagree ng mamabatas na binigyan niya ng mga kopya sina Vice President Sara Duterte at ipinaalam rin ito sa Kamara sa pamamagitan ni House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman ni Escudero na panukala pa lang ang kalendaryong ito na tatalakayin at pagpapasahan pa ng Senado kapag nag-resume na ang plenaryo. Ito ay para lang anya magkaroon na ng ideya ang mga kinauukulan upang makapagtimbang habang sila ay nakarises kung ano ang kanilang gusto at pasya kaugnay nito. Ngunit epektibo na ang special order na inilabas ng Senate President para sa mga opisina ng Senado na tatayong Administrative Support Group para tumulong sa mga proseso sa impeachment trial. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Itinalaga ang Secretary of the Senate bilang Clerk of Court na siyang aasiste sa presiding officer sa pamamahala ng impeachment court. Kabilang narito ang pangangasiwa sa mga non-judicial functions gaya ng pagtatala at pag-uulat ng mga pangyayari sa paglilitis, paghahanda at paghahain ng summons, gayon din ang seguridad kasabay ng trial. Habang ang Office of the Senate Legal Counsel at Office of the Deputy Secretary for Legislation naman ay tatayong mga deputy clerk na may kanya-kanya ring responsibilidad. Kabilang naman sa mga tungkulin ng Office of the Sergeant at Arms ay ang pagsasabina at iba pang legal na proseso, gayon din ang pagpapanatili ng kaayusan sa impeachment court. Samantala, sinabi rin ni Escudero na sa ngayon ay wala pang plano para sa caucus o pagpupulong ng lahat ng mga senador para pag-usapan ang impeachment. Tinanong ko yung iba hindi naman din nila gusto at busy din How can it be an all-senator caucus when some are traveling and some are abroad, and some are not available and some aren't interested? And as I said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala namang kaming masisimulan. Whatever we agree on will not be official because whatever vote we take can still change once we resume and or convene. Monica, nilinaw din ni Senate President Francis Escudero na ang ginawa nilang ito ay ay hindi nangangahulugan na mapapaaga ang pagsasagawa o pagsisimula ng impeachment trial, kundi bahagi lang ito ng kanilang paghahanda. Nauna na rin inihayag ni Escudero na matatapos at pagbobotohan nga ng mga senator judges ang impeachment trial sa Oktubre. Kaugnay nito ay nagpadala rin ng sulat si Escudero sa lahat ng mga senador upang formal na kumpirmahin ang transmittal of articles of impeachment sa Senado mula sa House of Representatives. Gayon din ang posisyon at mga punto nito sa agarang pagsasagawa ng impeachment trial, partikular na ang paggamit ng salitang forthwith na nakasulat sa saligang batas. Habang ipinaalam rin ng Senate President sa lahat ng miyembro ng Senado ang mga panukalang amyenda sa existing rules of impeachment na tatalakayin nga at yan ay aaprubahan din kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang isang House impeachment prosecutor sa pagkakaroon ng mas maagang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ipagutos si Senate President Francis Chis Escudero sa mga tanggapan sa Senado ang paghahanda para sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So with that development, I believe that there will be a possibility, a big possibility that trial
will commence the soonest possible. Kung sa Marso uumpisahan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, kayang tapusin ito ng 2 hanggang 3 buwan o bago matapos ang 19th Congress sa Hulyo. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, kung pahihintulutan ng Senate Impeachment Court sa isang article of impeachment, kaya na umano nilang isecure ang conviction ni VP Duterte. Kabilang si Congressman Bongalon sa 11-member House Prosecution Panel. At para sa mambabatas, isang positive development ang kautusan ni Senate President Francis Escudero sa mga tanggapan ng Senado na maganda na para sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. With the recent development, yung advisory na pinalabas ng ating Senate President, asking for the organization staff that will give administrative support to the Senate sitting as an impeachment court. So anong susunod? So probably trial na. Kasi wala nang susunod after mo ma-set up yung, of course, all the necessary things or needs for the Senate to be fully prepared in this impeachment trial. Samantala, premature o masyadong maagang pag-usapan kung sino ang papalit kay VP Duterte, oras na mapatalsik sa pwesto dahil sa impeachment. Tugon ito ng kongresista nang tanungin kaugnay ng hamon ni Senate President Escudero na dapat mangakuri ng mga kongresistang sumuporta sa impeachment na tanggihan kung iaalok ang pwesto ng pagkapangalawang Pangulo. Never in our conversations that we have tackled about who's going to succeed in the event that the Vice President is convicted in this impeachment case. No one is volunteering himself or herself to be the successor or to become the Vice President. Isang audio-visual presentation naman ang ini-upload ng House of Representatives sa Facebook page nito na tumatalakay sa impeachment complaint na sinoportahan ng mahigit 1/3 ng House members. Ayon sa House Prosecutor, layo nitong mas maipaliwanag sa publiko ang dahilan ng kinakaharap na reklamo ni VP Duterte, gayon din ang proseso ng impeachment. Pahayag ni Congressman Bongalon, may gastos kaugnay ng mga paghahanda nila sa impeachment proceedings, subalit wala itong detalye kung magkano. Sa kasalukuyan din anya, nasa 90 to 95% ng handa ang House prosecution para sa nakabinbing impeachment trial ni VP Duterte. Sa susunod na linggo, nakatakda silang magpulong muli upang talakayin hindi lang ang mga ebidensya, kundi maging ang mga petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang kasong isasampa laban sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa batang kinidnap sa Taguig noong nakaraang Huwebes. Malaki umano ang epekto ng mga fake news sa pamilya ng biktima at sa ongoing operations ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang gusto lang po nating sabihin, kaya nga po nag-request tayo sa direktor ng ACG, kay General Bernie Yang, na alamin din po yung mga nagpapakalat nung unang araw pa lang po ng mga tinatawag nating na fake news. Kasi po doon sa una lumabas na mga report, nandiyan po yung nag-demand ng $20 million at nagpapalabas po ng kung ano ng mga picture at video. Kilala na ng Philippine National Police kung sino-sino ang nagpakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa batang na-kidnap sa Taguig City noong February 20, 2025. Ayon kay Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, pinag-aaralan na ng PNP kung ano ang isasampang kaso laban sa mga nagpakalat ng fake news kaugnay sa kidnapping. Kinukonsulta po ni Director ng ACG kung ano po ang pwedeng ikaso doon sa mga nagpakalat ng fake news. Na-identify naman po nila kung sino-sino yung mga yun. Kasama sa fake news na ipinakalat ng mga ito ay ang pagbibigay ng 20 milyong pisong ransom ng pamilya ng biktima at ang nagkalat na litrato kaugnay sa pagputol sa daliri ng biktima. Ito'y habang nagpapatuloy ang ginagawang operasyon ng mga pulis para matunton ang kinaroroonan ng bata. Malaki kasi aniya ang naging epekto nito sa pamilya ng bata at maging sa ongoing operation ng mga pulis.
Kinukonsider po natin ito na fake news sapagkat yung mga detalye na mga nireport po nila nung mga unang araw nung mawala po yung bata ay malayo po sa katotohanan na nangyayari. Sinabi ni Colonel Tuanyo, halatang may mali siya at may ibang motibo ang pagpapalabas ng mga peking impormasyon. Malisyoso po ito na halatang halata na gusto lamang siraan ng pamahalaan tungkol sa pagpapalabas ng fake news. Martes ng gabi nang masagip ng mga otoridad ang bata sa Parañaque City. Ang pogo at online business ng magulang ng bata ang ilan sa tinitingnan ng PNP na motibo sa pagdukot. Ito po ay involved sa pogo industry at sa ngayon po ito raw po ay isang big time e-seller ng lahat po ng merchandise na pwedeng ibenta online. So ang tinutumbok po natin dito, yung kanyang involvement po dati sa pogo at yung pong kanyang mga business associates dun sa kanyang e-selling business po ng merchandise. Kahapon, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad natugisin ang mga nasa likod ng kidnapping ng dayuhang estudyante. That's exactly the directive. Kung in full knowledge na, habulin nyo na lahat yan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinusuri pa ng Philippine National Police kung authentic ang umano'y memo ng Directorate for Police Community Relations na kumalat sa social media. Kaugnay ito sa kung paano i-handle ng PNP ang issue sa convoy ng senior officers na dumaan sa busway noong Martes ng gabi. Sa inilabas na pahayag ng PNP nakasaad na pinahalagahan ng pambansang pulisya ang transparency, accountability at integrity sa lahat ng kanilang operasyon at komunikasyon. Hindi rin anila kinukonsinte ang anumang planong pagmanipula ng public perceptions. Handa rin anya silang disiplinahin ang kanilang tauhan na lumalabag. Sa huli hinimok din ng PNP ang publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon lalo na kung hindi naman galing sa verified sources para maiwasan ang miscommunications. Hindi kinukonsinti ng PNP ang anumang pagtatangkang manipulahin ang opinyon ng publiko o ilihis ang atensyon mula sa mahalagang usapin. Na ninindigan kami sa accountability at due process sa paghahawak ng anumang paglabag sa kinasasangkutan ng aming mga tauhan. Patuloy din ang PNP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at sa tapat at responsableng paraan. Hinihikayat namin ang lahat na kumuha ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang sources upang maiwasan ang maling balita at spekulasyon. Mananatili po ang PNP sa layunin nitong maglingkod at magprotekta sa sambayan ng Pilipino ng may integridad, profesionalismo at paggalang sa batas. Sa gitna ng patuloy na paglipanan ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, bukas ang Malacanang na maamyendahan ang pulisiya ukol sa POGO ban, gayon din ang pagpapalakas ng SIM card registration law. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin. Handa ang Malacanang na pag-aralan ang isusulong na amyenda sa SIM Card Registration Act. Kasama na rin ang mas mahigpit na polisiya sa pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO operations sa bansa. Sa gitna ito ng pagkaalarma ng ilang mambabatas dahil sa naglipa na pa ring scamming operations gamit ang text messages at ang patuloy pa ring pagkakadiskubre ng mga operasyon ng iligal na POGO. Sa Senado, nakahain na ang isang anti-POGO bill na pinaniniwala ang magbibigay ng ngipin sa inilabas na executive order ni PBBM laban sa operasyon ng POGO. Last month or early this month, nakahain na yung aming anti-POGO bill. Naglabas ng EO ang Malacanang para bigyan pa ng ngipin yung inanunsyong POGO ban at tuloy-tuloy yung mga law enforcement
operations. Pero obviously kulang na kulang pa rin. Sa Kamara, pasado na sa ikalawang pagbasa ng plenaryo ang kanilang bersyon na Pogo Ban Bill. Handa naman pag-aralan ng Malacanang ang mga pulisiyang magpapalakas sa aksyon ng gobyerno laban sa iligal na pogo. Pag-iigtingin po natin at pag-aaralin pa po nating mabuti kung ano pa ang dapat gawin. Katulad po ng aking sinabi, mabilisan pong aksyon ito dahil hindi po talaga dapat nananatili rito ang mga illegal na operasyon ng pogo. Para kay Palace Press Officer Claire Castro, may loopholes o may pagkukulang ang kasalukuyang SIM Card Registration Act kaya dapat itong palakasin pa laban sa scamming activities. Pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito dahil sa ngayon po yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Una nang inamin ni Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy na may mga gap pa rin sa SIM registration kaya nanawagan na rin siya ng mas mahigpit na implementasyon ng batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais ni House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, na agarang magkaroon ng hiwalay na House Inquiry sa iniulat na ghost beneficiaries sa Senior High School o SHS Voucher Program ng Department of Education. Batay sa ulat, 1.28 million ang benepisyaryo sa SHS Voucher Program ng DepEd noong 2024, subalit napag-alamang mayroong 12 private schools ang may ghost beneficiaries. Taong 2016 pa umano, mayroong non-existing students sa private schools. Giit ni Representative Bungalon, tila nag-umpisa ang ganitong anomalya sa ilalim pa ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpatuloy sa liderato naman ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte. Nagsasagawa na ng investigasyon si DepEd Secretary Sani Angara kaugnay ng ghost beneficiaries. The Vice President, the then DepEd Secretary, parang hindi niya po ito naging priority nung siya po ay Secretary ng Department of Education, and probably may kinalaman sila dito on why this ghosting of students happened during her tenure as the Secretary of the Department of Education. Kaya tayo po ay nananawagan na magkaroon ng isang parallel investigation dito po sa Kamara, asking the Committee on Good Government, particular also other concerned committees to have committee hearings to really have a deep investigation with regard to this issue. Hindi lamang academic excellence ang gustong marating ng isang universidad sa Cavite para sa kanilang mga estudyante. Isa rin sa prioridad ng pamantasan na mabigyan sila ng kaalaman patungkol sa rescue at disaster response. Agad namang tinugunan ng UNTV News and Rescue ang hiling nila para sa isang libreng rescue training para sa kanilang mga estudyante. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Since meron tayong subject na disaster readiness po sa ating senior high school, not only senior high school, so gusto po namin na sila mismo, meron po silang sapat na skills para makatulong during disaster po, as well as maprotektahan din yung mga sarili nila at yung mga family nila. Ipinapatupad sa mga eskwelahan at universidad ang Section 14 ng Republic Act No. 10-1-2-1 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ang batas na ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagpapababa ng panganib sa sakuna. Nakasama sa curriculum program ang pagtalakay ukol sa usaping kalamidad bilang bahagi ng subject na itinuturo sa mga estudyante.
upang lalo pang mapalakas ang kamalayan sa mga estudyante tungkol dito, iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng mga paaralan. Kagaya na lamang sa University of Perpetual Help System sa GMA Cavite. Given naman po na sa panahon ngayon talagang marami pong calamities na nangyayari, so we want our students to be ready. Instead na maging casualty sila, so dapat po makatulong din sila as perpetualites kasi yun po yung aming spirituality and identity as perpetualites, yung maging helpers of God po. Kaugnay dito ay nag-request ang pamunuan ng universidad sa UNTV News and Rescue para makapagbigay ng kaalaman patungkol sa rescue at disaster awareness. So, ready, set, and respond. So, I know all of you, lahat ng nandito ngayong umaga ay, lahat kayo ay ready, no, to respond. It's okay, Perpetualite? Okay ba? Ayun, parang mahina. Are we all ready? Okay, so, the goal of this activity is, hindi na po tayo yung casualty. Okay, but we are the one to help save life of our loved ones, especially our family. Nasa 700 senior high school students mula sa University of Perpetual Help System GMA Cavite Campus ang sumailalim sa Modified Basic Life Support at Disaster Preparedness Seminar. Ito'y bilang pagtugon sa hiling ng universidad sa pamunuan ng UNTV News and Rescue sa pakikipagtulungan na rin ng Members Church of God International Bread Cavite Chapter bilang paghahanda ng universidad sa kanilang Ready, Set, Respond Empowering Students for Disaster Resilience Program. Ang life-saving skills tulad ng wound and burn management, hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR, disaster preparedness, go bag o survival kit, what to do before, during and after an earthquake ang ilan lamang sa mga naibahagi sa mga estudyante. So that we can possibly show it to other people then, and in case of emergency and disaster, makapag-respond po tayo dito. Natutunan ko po yung mga proper na especially po sa anong gagawin po pag may mga sugat or ano yung magiging first aid namin or mga response namin, especially po sa may mga tao na cardiac arrest. 100% important po siya sa amin, especially po madami po kaming natutunan, and yung mga questions po na minsan hindi po mahanap online. Lalo na po sa pagiging prepared and aware sa kung ano man po yung posibleng mangyari during a disaster, tsaka po yung pwede ko pong magawa before pa nun and after. We are so blessed po na nakasama namin kayo kasi nagulat ako kanina kasi ang dami nyo pala, full force yung pagtulong nyo na, yun nga, we don't need to spend much. Kasi usually pag nagre-request po ng mga ganitong event, kailangan namin ng financial assistance. So ito po, natuwa ako kasi ayun nga po, parang workforce lang yung ginamit, yung mga bata, ganyan-ganyan. And nakakatuwa din yung mga bata namin kasi kumbaga yung natutunan sa classroom ay na put nila into realization. And maraming salamat po UNTV. Sana po ay maging long-term partner namin kayo. Maraming salamat po. Para sa mga gustong matuto ng first aid procedure at disaster preparedness, maaari po kayong manood sa mga official page ng UNTV. Kung nais namang matuto ng aktwal, maaari po kayong mag-request mula sa inyong pamilya, sa inyong barangay o inyong organisasyon para sa isang rescue training. Ito po ay libre at walang anumang kapalit. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling tinanggihan ng Pilipinas ang panawagan ng Chinese state media na ibalik sa Estados Unidos ang Typhoon missile system. Sa isang pahayag, sinabi ng National Security Council o NSC na ang Pilipinas ay may sovereign and inherent right para mag-upgrade ng defense capabilities sa mga pagkakataong sa tingin nito ay nararapat. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang Typhoon missile system ay nakadeploy lamang para sa mga layunin ng pagtatanggol at gagamitin lamang sa ganitong paraan. Pinabulaanan din ito ang assertion na ang Typhoon missile system ay maglalagay sa panganib sa rehiyon.
Kinondena ng Taiwan ang military exercise ng China matapos magtalaga ang Beijing ng isang lugar para magsagawa ng shooting drills sa timog kanlurang baybayin ng self-governed island. Sa inilabas na pahayag ng Taiwan Foreign Ministry, sinabi nito na ang China ang pinakamalaking nanggugulo sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ito rin umano ang nag-iisa at pinakamalaking banta sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ayon sa ahensya, sa loob ng 24 na oras ay natukoy nito ang 45 sasakyang panghipapawid, 14 na sasakyang pandagat at isang barko mula sa militar ng China na tumatakbo sa paligid ng Taiwan. 34 sa mga ito ay tumawid sa mga tubig at airspace nito. Una nang sinabi ni China Foreign Ministry spokesperson Li Jian na hindi usaping panlabas ang kanilang paglalagay nito ng drill zone. Nagsagawa ng kauna-unahang cabinet meeting sa US President Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino. Kasama sa pulong si Department of Government Efficiency Head Elon Musk. Kabilang sa tinalakay nila ang pagbabawas ng gastos, mga taripa, at ang sitwasyon sa Ukraine. Ito ang balita ni Carmela Marinda. We have cut billions and billions and billions of dollars. We're looking to get it maybe to $1 trillion. If we can do that, we're going to start getting to be at a point where we can think in terms of balancing budgets, believe it or not, something you haven't heard in many, many years, decades actually. Lumabas ang pagiging negosyante ni US President Donald Trump sa kanyang kauna-unahang cabinet meeting. Naging sentro ng pulong at talakayan ng ekonomiya ng Estados Unidos. Para sa two-time president, pagtutuunan ng kanyang administrasyon ang pagbabawas ng malaking deficit at ang interes sa utang ng bansa. The interest rates, just the interest on the national debt now exceeds the Defense Department spending. Sa pagpupulong, binanggit ni President Trump na sinusubukan nilang malaman kung sino ang mga tao sa government payroll na hindi umano nag-e-exist. Tinalakay rin niya ang posibilidad ng pagpataw ng taripa sa mga produktong galing sa European Union. We'll be announcing it very soon, and it'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all of the things. And European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. They don't accept our cars. They don't accept essentially our farm products. They use all sorts of reasons why not. Dito na rin niya kinumpirma ang nakatakdang pagbisita sa White House ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Inaasahan ang pagpirma ng US at Ukraine sa isang malawak na deal sa mineral, kahit na nananatiling hindi pa malinaw ang detalye nito. Carmela Marinda, UNTV News at Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumadalas na ang mga naiuulat na kaso ng illegal recruitment at human trafficking sa bansa. Gusto nito, mas pinaigting na ngayon ng Bureau of Immigration sa BI ang kanilang intelligence gathering. Ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng mga advance information mula sa iba't ibang mga international agency. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ang aming efforts po ay geared towards coordinating with each other and cooperating, of course. At gusto ho naming mapuksa ang trafficking ng ating mga kababayan. Salot sa lipunan. Ganito inilarawan ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Attorney Joel Anthony Viado ang kasalukuyang sitwasyon ng human trafficking sa bansa. Bukod sa kolaborasyon na ginagawa ng mga kagawaran ng gobyerno, mas pinapalawak ngayon ng pamahalaan ang kanilang negosasyon sa iba't ibang foreign agencies upang tuluyan ng masukol ang mga traffickers na labas-masok ng Pilipinas. Meron ho kami increased engagements with other agencies, not only here but also abroad. Ayon kay Viado, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga international immigration official, nakakapagpalitan sila ng advance information sa isa't isa. Kunwari, may isang fugitive galing sa isang bansa. Kunwari galing pong United States, for example, papunta ng Pilipinas, bibigyan ho kami ng
ng advance information. Meron kaming intelligence report na papunta dyan sa inyo itong tao na to. Dagdag ng BI, ilang beses na nilang napatunayan na epektibo ang ganitong klaseng sistema upang mabilis na makahuli ng mga dayuhang kriminal na pumupuslit sa Pilipinas. We were able to catch high-profile fugitives galing po sa ilang bansa na biglang magugulat po kami nung nahuli ho namin dito, na-exclude at naibalik sa kanilang bansa. Yun po pala leader ng isang malaking gang. 50 kaso ang kinasasangkutan. Samantala, nakikipagtulungan din ang Pilipinas sa United Nations at inaasahang lalagda sa isang kasunduan ukol sa Advanced Passenger Information System. Base sa manifesto, kung ang isang tao galing sa ibang bansa, papasok ho ng Pilipinas, while in transit, while mid-flight, malalaman na ho namin kung itong tao na to may record ho. At pwede namin hong pigilan yung pagpasok dito at gawin ko ano nararapat para maibalik siya sa kanyang bansang pinanggalingan o ma-prevent totally, basta ma-prevent totally yung kanyang pagpasok ko dito sa ating bansa. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na sa pamamagitan ng mga aktibong koneksyon sa mga international organizations, mas mapapaigting ang border security ng bansa at mas mapapabilis ang pagtukoy sa mga trafficker na magtatangkang pumasok o tumakas ng bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng publiko dahil may kumakalat na ring peking polymer banknote. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, suriing mabuti ang natatanggap na salapi upang maiwasang maloko. Nagpaalala rin ng BSP sa mga bangko na tanggapin ang ipinapapalit na unfit at mutilated na perang papel, polymer at barya mula sa publiko. Ito ang balita ni Jed Neresina. Yung mismo kasing paper, mismo kasing banknote natin is made up of polymer siya. So pag hinawakan mo siya, one smooth plastic paper siya. Pero ma-feel mo yung mga tactile features, yung mga embossed prints. Unlike dun sa sample na specimen na nakuha namin, mangilan-ilan, I would say it's very isolated yung mga incidents na na-post. Kumakalat lang yun kasi reposted, reshared. Nakakita ka na ba ng peking polymer banknote? Kung hindi pa, mag-ingat dahil ngayon ay mayroon na ring peking 1,000 peso polymer bill na kumakalat sa social media. Kinumpirma ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkakaroon ng peking polymer banknote. Sinabi ng BSP na ito ay nakarating na sa kanila at agad silang nagkaroon ng investigasyon kaugnay nito. Ngunit anila ang ganitong pangyayari ay bihira lang na pagkakataon dahil sa security features ng polymer banknotes. Hirap yung mga counterfeiter na gayahin yung ating pera. And nung hinawakan namin yung pera, talagang halata siya na peke. Unang-una dahil paper yung ginamit. So pag hinawakan mo papel na papel siya, hindi siya smooth. Yung, like yung sa pera kasi natin, may window kasi siya na part o window panel. So doon sa paper na fake man yung hinawakan natin, pag hawak mo na gano'n, instead of one smooth surface, sa kanya masasalat mo yung pinagdugtungan ng plastic. So, pinagdugtong lang yun na plastic para magkaroon ng window. Unlike yung polymer talaga natin is one smooth surface siya. Smarter ang perang polymer dahil mas mahirap itong mapeke ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dulot nila ng mas detalyadong mga imahe at sopistikadong security features. Ayon sa BSP, kapag hinawakan ang mga polymer banknote, mararamdaman mo ang isang madulas na plastic paper dahil ito ay gawa sa polymer substrate. Isa pa sa mga pangunahing palatandaan ng tunay na polymer banknote ay ang buo at malinaw na transparent vertical window na makikita sa kanang bahagi ng pera. Dapat buo rin ang hugis sampagita na transparent at aninag ang letrang BSP kapag tinapat ito sa ilaw.
Bukod dito, may tactile dots o maliliit na nakaangat na marka na dapat maramdaman kapag hinawakan ang pera. Ito ay makatutulong upang magabayan ang mga hirap o hindi makakita na matukoy ang halaga ng perang papel. Bukod dito, tiniyak din ng BSP na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagbabantay kontra pekeng pera, papel man o polymer. Binalaan nila ang publiko na huwag nang magtangkang gumawa o gumamit pa ng mga pekeng pera sa anumang transaksyon. Sa proliferation naman o yung pagpapasa, pagbebenta ng counterfeit banknotes sa mga kababayan natin, alam nilang peke to, knowingly and maliciously binibenta nila to na they transact the banknote as genuine. Mapaparasahan din sila ng 4 to 12 years ang imprisonment and also not more than 2 million pesos also yung fine. So mahigpit ang parusa dito, kaya pinapaalalahan na ng lahat na mag-ingat sa pamimigay ng pera kasi at the end of the day, matatrack din namin kayo pag nahuli kayo. Yun ang kaukulang parusa doon. Samantala, nagpaalala rin ng BSP sa mga bangko na kailangang tanggapin ang sira o hindi na maayos na perang papel, polymer at barya mula sa publiko. Wala ring bayad ang pagpapalit ng ganitong pera sa bago at malinis na salapi. I would not say na may penalty. Ini-encourage lang kasi natin yung public, specifically yung public and the commercial banks na tinatry natin yung clean note policy na tinatawag. So lahat ng mga unfit na banknotes para yung sinicirculate natin is maayos and presentable and para hindi ma-uninterest ng public is surrender sa BSP agad. So we encourage everyone to surrender kung merong soiled, kung tingin natin isira-sira na or gutay-gutay na na bank, to surrender it para mapalitan. Ganun din sa commercial banks. So in-encourage din namin ng commercial banks na tanggapin yun. Ayon sa BSP Circular Number 829 Series of 2014 at sa Manual of Regulations for Banks, responsibilidad ng mga bangko na tanggapin ang mga sirang pera at ipasa ang mga ito sa BSP para sa pagsusuri. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga personalidad sa mga naunang ni-raid ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Porac, Pampanga at sa Nadasque sa Pasay City ang kabilang sa mga nahuli ng mga otoridad kahapon sa isa pang Pogo Scam Hub sa Pasay City. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa iba pang ahensya ng pamahalaan para matunton ang iba pang foreign Pogo workers na nananatili sa bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nakita natin yung mga pinaghahanap na natin ng mga boss. Yung mga, sabihin na natin, yung mga gumagawa ng torture at saka yung mga nagpo-provide ng mga prostitution. 4 mula sa 401 dayuhan na nahuli ng mga otoridad kahapon sa isang scam hub sa Pasay City ang itinuturing ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na anila ay mga Pogo boss. Kabilang dito ang isang Chinese na sinasabing taga-torture sa Pogo Hub sa Nasdaq sa Pasay City na ni-raid ng mga otoridad noong October 2023. Sinasabing sangkot ang Pogo na ito sa scamming at prostitusyon. May mga nakita rin noon na torture chamber at iba't ibang gamit sa pag-torture ng tao. Well, may mga persons of interest tayo na involved sa mga kaso na hawak namin before. Like yung isa, siya ay involved sa pagto-torture dito sa mismong Nasdaq Pogo Hub. Isa pa sa mga nahuli na isa ring Chinese national na dati namang bugaw sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga o siyang tagakuha ng mga prostitute na ipinapasok sa loob ng scam hub. Yung maraming tato, siya yung tinuturo na nagdadala ng mga babae doon sa Porac Pogo Hub. Kanina inamin niya na siya ay pamilyar doon sa Angeles at sa Pampanga. At ganun din yung isa, sinabi niya na pamilyar din siya sa Pasay. Ayon sa PAOK, parehong may 9G visa ang dalawang dayuhan pero hindi sila nagpa-downgrade noong nakaraang taon sa Bureau of Immigration. Kaya pareho na silang overstaying sa bansa.
Isa naman sa mga Pilipinong driver sa Pogo Hub ay dati ring driver ng mga VIP sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. So talagang sila, nagbubuo na sila ng mga small-scale Pogo Hubs at ang mga automatic, yung mga kinukuha nila, yung may mga experience na sa scamming activities at ito ay mga galing sa iba't ibang Pogo Hubs dito sa Pilipinas. Umabot sa 401 ang mga dayuhan na nahuli sa raid sa Pasay City kahapon. Pinakamarami ay Chinese at Vietnamese. Ang mga nahuling dayuhan ay sangkot sa iba't ibang uri ng panloloko. Kabilang na ang cryptocurrency scams, love scams at investment scams. May mga natagpuan ding daang-daang SIM cards, text blaster equipment, one-time password generators at cold crypto wallets sa nasabing scam hub. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang deportation effort ng Bureau of Immigration o BI sa mga foreign FOGO workers na nananatili pa rin sa Pilipinas. Ayon kay BI Commissioner Viado, tuloy-tuloy ang pag-uusap ng mga kinauukulang ahensya upang tuluyang matunton ang lokasyon ng mga ito. Constantly minomonitor naman namin ang mga movement po nila in cooperation, of course, with the PAO, the NBI, the PNP. Ngayon wala ho silang lehitimong rason para nandito sa bansa. Aarestuhin ho at i-deport. Sa ngayon, higit 100 POGO workers pa ang napaalis na ng bansa sa nakalipas na 2 linggo at may naka-schedule pang i-deport para sa mga susunod na araw. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga pamunuan ng Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Amusement and Gaming Corporation na mag-usap-usap hinggil sa patuloy pa ring operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ayon sa senador, may listahan kung ilan at sino-sino ang pinayagang pumasok sa bansa na may kinalaman sa naturang online gaming. Madali lamang anyang malaman ang bilang at lokasyon ng mga ito kung magkakasundo lamang ang mga naturang ahensya. Pakiusap ng senador, paigtingin pa ng ahensyang ito ang kanilang koordinasyon sa bawat isa upang matiyak na hindi napapahiya ang pamahalaan sa pananatili ng remnants sa mga POGO sa bansa. Dapat kasi mag-usap ang Bureau of Immigration at ang PAOK-TF, PNP, NBI at saka PAGCOR. Meron naman silang listahan. Ilan at sino-sino ba ang mga dayuhan na pinayagan nilang pumasok dito kaugnay ng POGO? Ang problema sa kanila, tila galit-galitan yata sila at hindi sila nagko-coordinate at nag-uusap. Napakadali namang kunin yung bilang at dami at nasaan sila. Sana, paigtingin pa nila ang kanilang koordinasyon kaugnay sa bagay na yan para sa gayon ay hindi napapahiya ang pamahalaan kaugnay sa pananatili ng ilan pang remnants ng POGO dito sa ating bansa. Nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang ilang rice millers at importers mula sa Bulacan dahil sa pangamba na baka madamay sila sa mga raid na isinasagawa ng naturang ahensya sa mga warehouse ng bigas. Nakako naman ang mga ito na hindi sila gumagawa ng mali at kaisa sila ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang bigas. Pagtitiyak naman ng NBI na walang mangyayaring harassment sa mga gagawing pagsalakay. Ito ang balita ni Benedict Samson. So we are here para mailinaw ano ba yung dapat natin na gawin para naman makaiwas ng takot kasi baka mamaya hindi mag-import ang mga importers natin dahil hindi alam yung guidelines na mangyayari. Pangamba sa raid ng National Bureau of Investigation. Ito ang idinulog ng nasa 20 rice millers at importers na pumunta sa tanggapan ng NBI kanina. Ayon kay Orly Manuntag, presidente ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, punsod ng mga nangyaring raid, posible nila na maapektuhan nito ang rice importation.
natural po kung hindi po ito ma-address natin, magkikreate po ito ng takot. Baka sakali po yung mga kasamahan po nating importers hindi magparating, so makaka-create po ito ng maaari on the supply side at humina ang kanilang pagpaparating. Sa pakikipagpulong sa NBI, napagkasunduan na dapat sumusunod ang mga ito sa kanilang line of business. If you are a dealer, do not mill. Dealer ka lang wala kang milling. Kaya yung mga millers, you coordinate with DA para hindi kayo mahuli. May permiso kayo sa DA, yun lang ang importante. Hiniling din ng grupo na magkaroon na lamang ng guidelines sa repacking ng bigas sa halip na ituring na iligal ang tingi-tinging pagre-repack nito. Ngayon po, nagkakaroon tayo ng mga issue about sa repacking. Kasi nowadays, nakikita natin sa mga supermarket, sa mga palengke, meron ng 2 kilos, 5 kilos, 25 kilos. So nagbabago yung preference na pagbili ng mga consumers natin. So isa yun sa dapat ma-address na hindi siya dapat tawagin na illegal. Dapat magkaroon lang tayo ng guidelines when it comes to sa mga ganitong mga packaging po natin na impact uso-uso ngayon kahit nasa online. Tiniyak naman ng NBI na wala silang dapat na maging pangamba at wala rin anilang harassment na mangyayari. Makakaasa po kayo, poproteksyonan namin kayo, yung mga matitinong derecho, yung ating business, wag po kayo mag-alala sa amin at wala po sa balat ng NBI ang nanghaharas. Nangako din ng grupo na katuwang sila ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang bigas sa presyong 35 pesos per kilo. Ito yung well-milled 25% broken po natin. Local po and imported po. Intercity po yan, Golden City, na magbebenta po tayo ng 35 pesos per kilo in support po natin sa gobyerno. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC na wag nang gawing mandatory ang pagrerehistro ng mga survey company na mag-asagawa ng election surveys. Nagbigay naman ng mga rekomendasyon ang survey firms sa COMELEC para sa regulasyon ng poll body patungkol sa pagsagawa ng pre-election surveys. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi Dante, ibig bang sabihin nito na sa ngayon kahit sinong survey firm ay pwedeng magsagawa pa rin ng pre-election surveys at hindi sila pwedeng obligahin na ihayag kung sino ang nagpondo o nagkomisyon sa ginawang survey? Magandang gabi June, lumalabas ganun nga dahil batay sa paliwanag kanina ni Commission on Elections Commissioner Ray Bulay, ito yung in charge naman dito sa Task Force Respect, ay dinifer o hindi muna nila ipinapatupad itong resolusyon na ito habang mayroon pang mga rekomendasyon at pag-aaral na ginagawa ang komisyon hinggil dito. Kabilang sa rekomendasyon ng ilang survey firms na dumalo sa meeting kanina kasama ng Commission on Elections o COMELEC ay huwag nang gawing mandatory o obligado ang pagpaparehistro ng kanilang kumpanya na gumagawa ng election survey. Paliwanag ng Octa Research, nakikipagtulungan naman sila sa COMELEC para makapaghatid ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na sa mga iboboto nilang kandidato. Sasama kami dito, magko-comply kami. Hindi naman kailangan kaming pilitin. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, pinag-aaralan nilang baguhin ang Section 2 ng Resolution number 11117 hinggil sa guidelines ng election survey. Paliwanag ni Garcia, plano nilang gawing voluntary o voluntaryo na lamang ang pagpaparehistro ng mga survey company. Ito'y para hindi malabag ang prior restraint doctrine na mapipigilan ng gobyerno ang isang institusyon na maglabas ng impormasyon bilang bahagi ng karapatan sa pamamahayag. Baka kasi ma-consider na tinatawag na prior restraint sa freedom of expression and freedom of speech. Kung kaya pinag-aaralan na namin, ikukonsulta natin sa mga survey organizations kung ito ay gagawin na lang namin na directory o hindi mandatory. Voluntary on their part. Naniniwala naman tayo, nandito na nga sila ngayon.
June, sa meeting nga kanina ng COMELEC at survey firms, may nagsabi ng kanilang rekomendasyon na alisin na ang Section 7 ng resolusyon na nagbibigay ng multa o parusa sa hindi susunod sa mga hinihingi ng COMELEC na datos at iba pang mahalagang impormasyon. Bakit kami kailangan i-sanction? Sumama na nga kami, nakikisama na nga kami, willing kami mag-comply at willing kaming tulungan ang COMELEC. Gayun din, ang kabilang sa kanilang rekomendasyon ay isuspende muna ang pagpapatupad ng resolusyon habang may mga gagawin pang amendment o pagbabago dito. Hindi lang dapat national survey firms ang irehistro kundi pati mga nasa lokal. Sagot naman ni Commissioner Ray Bulay, ang in charge sa Task Force Respect na nagpapatupad sa resolusyon, lahat ng suhestyon ay kanilang pag-aaralan. Lahat po halos mukhang katanggap-tanggap eh. So basically, balikatan nga ito. So we wouldn't have it any other way except for their cooperation. Kasi alam mo, freedom of expression yan eh. Wala dapat prior restraint. Ang layon lang naman anya nila na walang fake news o maling impormasyon sa isasagawang mga survey, lalo na nakikita ito ng publiko kapag naipublish na. Samantala, nanindigan naman ang Social Weather Station o SWS na wala namang bandwagon effect ang resulta ng survey pagdating sa pagpili ng mga botante sa kanilang iboboto. Mababa lang daw kasi ang bilang ng mga Pilipino na nakakaalam ng survey at mas mataas pa ang kumuha ng impormasyon sa social media. Thank you for giving so much credit to surveys, pero sa totoo po, hindi po. Hindi po ganon kalakas ang magiging impact ng resulta ng mga surveys. June, matapos nga kanina ang pag-uusap ay pumirma din itong mga survey firms ng isang pledge of commitment na sila ay nangangakong sila ay susunod dito sa mga ipinapatupad na guidelines ng COMELEC. Yun nga lang, mayroon din silang mga rekomendasyon nga na ipinaabot sa komisyon na kailangan ng alisin yung ilang mga provision dito sa resolusyon. At ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ni Commissioner Ray Bulay, siguro mga 1 o 2 linggo mula ngayon ay maglalabas sila muli ng panibagong supplemental resolution na may kaugnayan dito sa kanilang mga panuntunan na irehistro dapat ang mga survey company na gumagawa ng election surveys. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si June. Nabanggit ba dyan sa ginawang pagpupulong kanina yung mga guidelines ng COMELEC? Halimbawa, ang isang survey firm ay papaano nila ito ginagawa yung kanilang pag-survey? May mga tanong ba silang dapat na ibigay din sa COMELEC para makita yung transparency ng kanilang pag-survey? Tulad niyan, halimbawa, may isang senador nagreklamo sa isang survey firm na kaya siya hindi kasama doon sa survey dahil wala yung pangalan niya doon sa listahan ng tinatanong. Alam mo, Jun, tama yan. Isa nga rin yan sa mga magagandang punto. Actually, na-discuss na rin yan at bahagi na rin yan noong resolusyon ng COMELEC na kumbaga dapat fair kasi ang pagsasagawa ng isang survey. Sino ba yung mga gumawa nito? Kung ito ba ay bayad ng isang kandidato, ay kailangan ding pangalanan. At yung nga lang, mukhang ayaw nung may mga iba kaninang nag-recommend na hindi na nila maibibigay yung mga ganong impormasyon dahil nga makaka-apekto daw yon sa kanilang firm. Dahil nga karamihan naman kasi ay itong mga survey firm ay kumbaga kumikita ito sila, ibang negosyo nila ito. Kaya may ilang mga punto na ayaw nilang ihayag muna, kaya ipinaabot nila sa COMELEC at yun ay inaasahan nating tatalakayin ng COMELEC ANBAC. Yun nga, ang isa sa punto kasi dito, mayroon pang sinasabi ang COMELEC na kung kayo ay nagsasurvey, hindi lang basta-bastang susulput lang kayo dyan, dapat rehistrado kayo sa amin o kaya wala. Kapag nag-survey, isa yun sa nabanggitin ng COMELEC, lahat kung mamimili ka ng kandidato sa ganitong eleksyon, hindi lang 1, 2 o 3 ang kandidatong ilalagay mo.
doon sa form. Dapat lahat yon. So, wala dapat bias. So, isa yun sa mga punto actually na sinasabi nga ng COMELEC, pero subject for discussion pa nga yan dahil ang sinasabi naman ng mga survey firm kanina, hindi lahat ng impormasyon na maaari nilang ibigay o isa publiko dahil nga makakaapekto doon sa kanilang survey company. Maraming salamat, Dante Amento. Pinagkokomentaryo ng Supreme Court ang House of Representatives sa petisyong isinampa ng ilang online content creators at influencers laban sa isinasagawang pagdinig kaugnay sa fake news. Sa kanyang mensahe sa mga mamamahayag, sinabi ni SC spokesperson Attorney Camille Ting na binibigyan ang Kamara ng 15 araw mula sa paglalabas ng notice ng resolusyon na may petsang February 11. Ang mga influencer ay naghain ng kanilang petisyon sa SC para sa restraining order sa mataas na hukuman noong February 4, parehong araw na hindi sila dumalo sa House inquiry. Kabilang sa petitioners sina Attorney Trixie Cruz Angeles, Lauren Badoy at iba pa. Isang grupo ng mga banyagang turista ang bumisita sa North Korea noong nakaraang linggo. Ito ang unang international travelers na nakapasok sa bansa sa loob ng 5 taon maliban sa isang grupo ng mga Russian tourists na nagtungo roon noong nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita nito na maaaring naghahanda na ang North Korea para sa buong pagbabalik ng international tourism nito upang makalikom ng kinakailangang foreign currency para sa buhaying muli ang nahihirapang ekonomiya nito. Ang mga international tourists na nanggaling pa ng Britanya, Canada, Greece, New Zealand, France, Germany, Austria, Australia at Italy ay nagland travel mula sa China. Pinangangambahan ng Department of Agriculture sa Estados Unidos ang pagtaas ng presyo ng itlog ng higit sa 40% ngayong 2025. Ito ay habang isinasaayos ng Trump administration ng unang mga detalye tungkol sa kanilang plano upang labanan ang bird flu. Ayon kay Agriculture Secretary Brooke Rollins, maglalaan ang USDA ng karagdagang $1 billion sa pagsasawatan ng outbreak. Bukod pa ito sa humigit kumulang $2 billion na nagastos na nito simula nang magsimula ang outbreak noong 2022. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng itlog na umabot sa pinakamataas na average na presyo na $4.95 kada dosena ngayong buwan ay dahil higit sa 166 milyon na mga ibon ang pinatay upang limitahan ang pagkalat ng virus. May 2 pisong hirit na dagdag pasahe rin ang mga tsuper ng jeep sa Central Luzon. Bunsod ito ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng diesel. Ngunit sa ngayon, nakabinbin pa ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ngayon ang minimum ay 13 lang. Magkano ang diesel? Halos 55 na. Malaking bagay sana kung pwede rin sa amin kung bababa yung diesel, pero parang malabo naman yata mangyari kaagad yung bababa diesel kasi pirming laging mataas eh. Ito ang hiniing ng mga tsuper ng jeepney sa Central Luzon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Sa 500 pesos na kita sa araw-araw na pamamasada, kulang na kulang pa sa pangtustos na pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya't ang nakikita nilang solusyon ay taasan na rin ang minimum fare sa pampublikong sasakyan. Sa mahal ng diesel, pati yung mga pyesa, yung mga spare part, sira mahal. Mahal din ng pag nagpa-vulcanize ka, mahal na rin. Pag nagpagawa ka, mahal na rin ang labor. Kaya dapat gawing 15 pesos na minimum. Sa amin po, kaya nga lang po, sa mga commuter, parang mas mabigat naman sa kanila. Ayon naman kay LTFRB Region 3 Regional Director Amino Denguro, wala pa silang napag-uusapan sa ngayon tungkol sa dagdag singil sa pamasahe sa jeep sa Central Luzon. Ngunit may plano na silang ipatawag ang lahat ng may kinalaman sa usaping ito.
Sa darating na buwan ng Marso ay magtatakda sila ng public and consultation hearing kasamang mga petitioner, Transport Group, National Economic Development Authority o NEDA para mapagtibay kung magtataas ng pamasahe. Dahil lang po sa pagtaas ng ating presyo ng krudo at presyo ng gasolina, nag-file ng petition for pay increase ang ating mga transport group. Magkakandak tayo ng public hearing o public consultation. Ay susumo natin, invite natin yung mga petitioners. Panawagan naman ng LTFRB sa lahat ng mga driver ng jeep na huwag silang sumingil ng pamasahe nang higit sa inaprubahan ng ahensya. Sino mang mapapatunayan sa overcharging ay parurusahan. Sa first offense ng multa na 5,000 pesos. Second offense ay 10,000 pesos. Third offense ay 15,000 pesos. At maaaring suspindihin ang kanilang prangkisa sa loob ng 30 days. Complain, isumbong dito sa ating opisina sa Region 3. Kunin nyo lang yung description ng sasakyan, i-complain dito na itong sasakyan na ito ay sumisingil sobra-sobra sa binigay nating authorized permatrix. Samantala, pakiusap naman ng mga commuters, huwag na sana madagdagan ang singil sa pamasahe, lalo't mataas ang presyo ng bilihin sa ngayon. Nagkakasya ko lang po yung allowance ko. Siyempre marami po kong bayarin sa school, hindi lang po yung masali pang araw-araw. Based din naman po sa nararanasan natin. Madami na po kasi tumataas at hindi din naman tumataas ang sahod. Instead na sa pamasahe ibawas, bakit hindi sa krudo ibawas? Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasungkit ng defending champion Agriculture Food Master ang Game 1 sa finals ng Best of 3 Series sa UNTV Cup Season 11. Samantala, nagwagi naman ng PhilHealth Consulta sa battle for third place laban sa SSS Pension Boosters. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ado had a basket. Just in off the bench. This is a takeaway by Glorioso. Top shot. Puts it in. Again, para sa Ombudsman. A nice block. About something. Ignacio on the break. Santos got it. Shirts Calao from outside. Oh! Isang panalo na lang ang kailangan ng Agriculture Food Master upang tanghalin ng kauna-unahang back-to-back champion ng UNTV Cup Season 11. Ito ay matapos na pataubi ng Food Master ang Ombudsman Graft Busters sa Game 1 ng Best of 3 Series sa finals ng Liga ng mga Public Servant. First quarter pa lang ay nagpakitang gilas na agad ang DA Food Master at ipinakita sa kalaban ang bagsik ng isang defending champion. May 10 points na agad si Sian Ko habang 8 points si Marlon Calao, dalawa dyan mula sa Rainbow Country. Hindi naman nagpasindak ang Ombudsman Graft Busters at sinubukang mag-ipon ng mga puntos, ngunit bigo na makuha ang unang quarter sa score na 27-14. Second quarter, umarangkada para sa comeback and Graft Busters with Carlo Gatmaitan and Paul Ladia, dropping combined 14 points, ngunit hindi ito naging sapat para bawasan ang labang ng Food Master, 49-38 and the first half. Sa third quarter, unang 4 na minuto nang magpakawala ng rally ang Food Master habang nagpakitang gilas naman sa habulan ng Ombudsman. Pilit man bumabawi pero masyadong mainit ang parehong opensa at depensa ng Agriculture, kung saan nagkaroon ng 18-point lead papasok ng final quarter. Takeover mode ang Season 10 Finals MVP na si Sian Ko na umani ng 16 points sa quarter na ito para sa DA, 75-57. Last and final quarter, sinusubukan pa rin ng Ombudsman na makadikit sa puntos. Humataw ng 17 points si Carlo Gatmaitan para buhati ng Graft Busters. Subalit, pinatunayan ng DA kung bakit sila ang defending champion sa ligang ito. Hindi natinag ang depensa at matalas na opensa ng Food Master hanggang sa huling buzzer. At tuluyang sinelyuhan ang panalo sa score na 98-86. Best player of the game si Sian Ko na kumabig ng 40 points, 8 rebounds, 6 assists, 3 steals at 2 blocks. Karamihan sa tawag hindi pumabor sa amin.
Pero no excuses. Malaking adjustment on game 2. Kailangan ipanalo namin para ma-extend namin yung series. So far, hindi naman kami naging consistent. Pero when it comes to game plan, lalo sa matchup namin, ang ganda, may nasunod. Defensively, may mga players kami na we need to stop o limit yung points production. Nagawa namin. Offensively, maganda yung score namin. So yung transition offense namin, early offense namin, nasunod din lahat. And a nice tip. Mazo attacking the paint. Finally gets it. It's a 3-on-3. Parado open all day. Got a handoff. Extra pass. Noriega finally. Samantala, tinuldukan na ng PhilHealth Consulta ang kompetisyon para sa third place ng UNTV Cup Season 11 kontra SSS Pension Booster. Unang kanto pa lang ay dikdikan na agad ang labanan sa pagitan ng dalawang koponan. Matapos ang matinding sagupaan ng PhilHealth Consulta at SSS Pension Booster, nagtapos ang first quarter sa score na 19-19. Second quarter nang simulang magpasiklab ang SSS Pension Booster ng puntos, ngunit hindi nagpatinag ang PhilHealth Consulta at kumambyo hanggang huling segundo sa score na 40-36. Third quarter nang maghabulan sa puntos ang dalawang team pero huling 2 minuto nang hindi na pumayag ang PhilHealth Consulta, naabutan pa sila ng SSS Pension Booster at tinapos na ang ikatlong kanto sa score na 63-55. Fourth quarter nang magpatuloy sa pagpapalitan ng opensa ang dalawa. Walang gustong magpadaig at sinusubukan pa ng SSS Pension Booster na ungusan ng kalaban. Ngunit sa huling 2-point shot ng best player of the game na si Ian Mazo ay wagi ang PhilHealth Consulta sa dikit na score na 76-75. The problem is we know that we can beat them. That's why we relax. So sabi ko, heads up. We're 4th place and probably next season we'll keep on trying. Diba, grabe, intense. Although nag 15-point lead na kami, nakabalik. Ang hirap. Going SSS talaga malakas. So yun lang naging adjustment namin, yung composure na na-maintain namin hanggang huli. And siguro yung yung chemistry ng team hindi nawala. Speaking of pull-ups. Martinez inside. Barrientos is fouled. Active but misses badly. Ladja, tough reverse for bola. Pero somehow bumalik ang bola sa white shirts and shot go again. Magkakaalaman kung mapupersa pa ba ng Ombudsman Draft Busters ang do or die Game 3 o tatapusin na ng Agriculture Food Masters ang laban at iuuwi ang kampyonato sa kanilang mga benepisyaryo. Yan ang ating aabangan ngayong linggo, March 2 sa PhilSports Arena. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun, narito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausi. Ngayong araw po ng Webes, kabilis ng panahon, Webes na pala. Hinggil po ito sa fake money, yung 1,000 peso bill ito, di ba Monica? Sabi po ni Ricardo Lomibaw, security features, pero bakit may fake na pera? Ibig sabihin kasi nun, may security features yung hindi peke. Pwede mong kapain, makikita mo doon. Pero hindi mo maiwasan may magpe-fake talaga. Kaya nga may security features, ibig sabihin, pag hindi mo nakita yung mga feature na yon, peke. Yun. Pero ang galing ha, kasi pati yung polymer daw, no, kaya na rin nilang gayahin. Ako hindi pa polymer, pero recently lang napeke kami sa business namin ng 1,000 peso and actually medyo obvious naman. Iba talaga yung texture papel, pero kasi minsan may modus din sila dyan, di ba? Yung kuwari maraming tao, doon sila tsetsempo. Kaya dapat, wag po tayong matataranta, no? Titingnan mabuti yung mga binabayad sa atin. Ayan. So, mag-ingat po tayo, lalo ngayon na maraming umiikot na pera.
alam naman natin yan, nakapag-election marami talaga Circulate. umiikat na pera. Oo, so mag-iingat po tayo sa mga sa mga fake money. Oo, baka mamaya yung baka masama sasabihin kayo, mga namimili ng boto. Hindi. Yung kuha rin, nagpapagawa ng tarpaulin, yung mga printing, materials sa ganyan, tapos yung mga, ano ba tawag sa, yung mga additional manpower para sa mga So talagang maraming perang nilalabas ang ating Daming pera ngayon. Oo, wala akong sinasabing At saka hindi lang naman sa election, di ba? Pati yung mga pinamimigay sa mga ayuda. Titingnan mo rin, baka mamaya, di ba? May nagganon, di ba? May nagpalit. Oo, so dapat talaga maging mapanuri tayo. Sige. O ito naman, sabi ni Rooster, parehas ba issue ba to? Sana, speaking of, sana Si maging Rooster. mapanuri ang lahat ng mamamayan sa pera upang hindi maloko ng fake na pera. Ito naman. Si Rooster, masipag si Rooster magkomentaryo hinggil sa Pogo issue naman. Sabi ni Rooster pa rin. Tumitila ako kaya si Rooster. Mga local government at barangay maging mapagmatyag sa lugar ninyo at isumbong sa may kapangyarihan kung may mga Pogo pa na nag-ooperate sa lugar nyo upang maubos na yan. Yan. At salamat din po, shout out sa ating po mga kausi na sina Eric Kimada, Merla B. at Hamdi M. Sumdad. At maraming salamat din kina Dania, paano ba to? Dania Joanna Rasay, Jesus Arciaga at Junbel Villamero. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 10:12 na nagsasabi, ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.